Hello mga manay! At dahil nga meron ako ritong alige, ito yung taba ng alimango. So, galing nga kami, di ba, kay Cravings. Taga Pampanga siya mga manay. At ito yung madalas niya sa aking pinauuwi. Bali, tatlo yung ganitong pinauwi niya sa akin. Tapos ito na lang. So, dalawa na lang yung natitira. Itong kalahati, ito yung naisip ko para gawing alige pasta with shrimp. So, dahil nagkikrave nga ako sa pasta, so wala munang magra-rice sa amin ngayon. Diet, hindi diet, kasi mataas din yung carbs nun. So, eto yung gagamitin ko. Kaya naman, kung meron kang alige, masarap to sa mainit na kanin. Kahit eto lang talaga, sin panalong-panalo na. Pero, lagyan natin ng twist. So, try ko lang para kung sakaling masarap, o di ba? Maganda rin yung pandagdag dun sa aking menu na pambenta ko. So, try na natin. So, first, magpapainit ako magpapakulo ako ng tubig para sa ating pasta. So, hayaan muna natin yan. Hintayin natin na kumulo. Diretso naman tayo sa pagluto ng ating pinaka-sauce niya. Next natin, magpapainit ako ng ating pan. So, kumukulo na yung tubig natin. Lalagyan lang natin ng asin at konting oil. Bali, itong lulutuin ko ay konti lang din. Then, konting asin. Then, ilagay yung ating 200 grams na penne pasta. Haluin lang natin. At takpan. Lutuin na naayon doon sa nakalagay na instruction sa inyong mabibiling pakete ng inyong pasta na gagamitin. Habang naluluto yung ating pasta, maglagay tayo ng konting oil, konti lang. Then, sundan natin ang paglalagay ng 1 tablespoon ng butter. Tunawin lang natin maigi. At habang tinutunaw natin yan, meron tayo ditong ulo ng hipon. So, huwag nyo itapon yan kasi pampalasa din yan. Ilagay din natin yan habang tinutunaw yung ating butter. Sangag lang natin maigi para lumabas yung kanyang lasa. At, siyempre, ganyan. Pipiin nyo rin po. Yun kasi meron niyang taba-taba rin. Malasa po yan sa pasta. Okay, dun sa mga hindi pwede rito, yun lang, talagang pampahaba to ng buhay. Bango. Gisa-gisa lang po natin. Then habang ginigisa-gisa nyo, dapat talagang, yan, durug-durugin nyo kasi malasa yan eh. Yung iba tinatapon to, pero sa akin, hindi ko to itatapon. Kasi andyan yung sarap. Kapag tingin nyo okay na, pwede na natin tong hanguin at pipigain din natin, syempre. Gumamit kayo ng salaan or kung anong pwede nyo gamitin na hindi masama yung kanyang pinaka-shell. Then, pipigain pa natin yan. Ayan, yung katas, oh. So, diba? Solid yung lasa niyan. Dito pa lang. Yung mga allergy rito, yun nga lang, hindi sa makakain. Pero, grabe, ang sarap nito. Tapos, hindi na natin to kailangan. Next natin, yung kanyang pinakalaman. Ayan o. So, nalinisan ko na rin to. Natanggalan ko na ng bitukan niya. So, ihahap cook lang natin to para hindi siya yung makunat. So, lutuin nyo lang po sa katamtamang apoy at mabilis na mabilis lang. Hindi ito kailangan patagilin. Kasi kapag ito ay niluto nyo ng matagal, para na itong goma. Kaya kailangan half cook lang. Para manamis-namis. Ilalagay natin to dun sa kanyang pinaka-ibabaw mamaya pag nag-plating tayo. Ngayon, after 2 minutes, pwede na natin itong hanguin. Para juicy siya. At talagang lasang-lasa mo yung manamis-namis na lasa ng shrimp. Ito ay ating isi-set aside. Then dito mismo sa ating pinaglutuan, mag-gisa ng bawang. Gisa-gisahin lang natin. Mabilis lang itong lutuin, mga manay. Kaya kung meron kayong ganito, gusto nyo magpa-impress, gusto nyo kumain sa labas, pero tingin nyo mas mahal yung gagastos inyo, lalo na pag mga ganitong luto talaga.
medyo may pagka-pricey talaga to. Try nyo na lang na magluto kayo. Lalo na kung mapapadaan kayo sa Pampanga, bili kayo ng alige. Then, next natin yung sibuyas at kamatis. Mix lang ng maigi. So, igigisa natin to para din malamog or madurog ng maigi yung kamatis na ating nilagay. Then, habang tayo ay nagigisa, tingnan din natin yung ating niluluto. Siyempre, hindi din natin yan haluin para may iwasan na manikit. At kailangan al dente lang yung pagkakaluto rito. Then, takpan, mga 2 minutes pa. Balik tayo dito sa ating ginigisa. Once na okay na, maglalagay na tayo ng ating alige. Okay, ulitin ko sa mga hindi nakakaalam, ito po ay alige o crab meat or taba ng talangka or alimango. So, bala kayo dyan. Ito ay pure na alige, mga manay. Lagay na natin yan para malasa talaga. Siguro mga 1/4 cup yung nilagay ko kasi meron pang natira. Grabe yung bango. So, dito, yung aligi po kasi ay meron na siyang alat. So, nasa inyo kung gusto niyo pang dagdagan ng mga pampalasa. Pero mas mainam na tikman nyo muna bago kayo maglagay para po maiwasan na sumobra naman yung pagkaalat, hindi nyo na makain. Mix-mix lang natin. Ang bango. Hinaan ng apoy para maiwasan na masunog. Then, haluin po ulit natin. Maglalagay ako ng sabaw nung pinagpapakuluan ng ating pasta. Kuha lang tayo ng konti. Mga 1/3 cup. Then, buhos natin dito. Tapos, haluin natin. Kasi pag hindi kayo naglagay ng tubig, maninikit naman yan. Magiging dry. Hindi na ako maglalagay dito ng mga kung ano-ano pa. Pwede tayo maglagay na lang ng mga paminta or konting sugar kung gusto ninyo. Pero yung asin, gaya sabi ko kanina, istikman ninyo. So, kung gusto nyo, pwede rin yung itong lagyan ng gata. Pero ako, hindi na. As is na ganyan na lang talaga siya. Maglalagay ako ng 1/4 teaspoon ng pamintang pino. Then, mix. Then, titikman ko muna. Tikman natin syempre. Masarap. So, mas mainam wag na kayo maglagay ng kung ano-ano. Kasi malasa na. Baka ma-overpower na. Hindi na maging masaya. So, okay na to. Meron pala ako ditong black olives. Wait, nakalimutan ko. So, ito po ay optional. Pwedeng meron, pwedeng wala. Bahala na kayo kung gusto nyo lagyan or hindi. So, pagkatapos natin ito maluto, pwede na natin muna itong takpan. Tignan natin yung pasta natin. Hininaan ko siya ng apoy para hindi naman masobrahan. So, okay na to kasi lutuon pa natin to dun sa ating sauce na nakasalang. Okay, balik na tayo sa ating niluluto. Buksan na ulit natin yung kalan. Then, ilagay na natin yung pasta na na-drain natin. Hinugasan ko nga pala to para maiwasan din na manikip. Mix lang natin yan ng maigi. O, diba? Wala pang kalahating oras, may pasta ka na. Kung mga bisita nyo ay mga medyo may kaedadan, basta hindi allergy sa ganito, is pasok na pasok to. Pero kahit bata naman tingin ko, is magugustuhan nila to. So, yung ating ginawang sauce ay saktong-sakto lang. Hindi ko siya pinalalabnaw kasi gusto ko kumapit siya dun sa pasta natin. Kasi kapag sobrang runny or mas-sauce or masabaw, hindi siya kakapit. So, ganyan lang yung kanyang pinaka-itsura. Then, pwede na tayo mag-plating. Itong ginawa ko, good for 3 to 4 person na to. Pero kung malakas kayong kumain nito, mga 2 or 3, pwede na. Then, nagtabi lang ako ng konting sauce para may arte. Siyempre, para buhay na buhay yung ating pasta.
Di ba? So, magtataka kayo, Manay, ba't wala kang nilagay naman kung ano mga pampalasa? Kasi nga yung crab, malasa na. So, tikman nyo. Kung tingin nyo kulang pa, then go, maglagay kayo ng mga kung ano-anong gusto nyo. Siyempre, yung ating hipon. O, di ba? Ang gandang pagkakaayos natin dito. Iisipin mo bang lutong bahay lang tong ginagawa natin? Kaya kung gusto mo magpa-impress, try mo na to. Then again, ito na nga ang ating alige pasta with shrimps. Try muna natin ng walang hipon. Yung mismong alige muna yung ating tikman. Solid oh. So, ganito kaganda. Dikit na dikit yung kanyang sauce dun sa pasta natin. Wala pa nito pero ang sarap na. Walang halong kasinungalingan. Kasi yung alige may lasa na nga. Kain po tayo. Na. Nag-picture ako nito mga Manay kasi nga idadagdag ko siya. Dahil para sa akin kakaiba yung lasa na binibigay niya at hindi ako masyadong nakakita nun dito sa lugar ko ng ganitong lutong pasta. Kaya naman mga Manay, try nyo na. Huwag kayong dalawang isip kung meron kayong crab paste or yung alige dyan. Try nyo tong recipe na to. So muli, ako po ang inyong madiskating nanay. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo ulit sa susunod. Gusto mo magkape? Kaya naman tara, kain po tayo. Sarap.